Ipinahinto ni Oliver ang kanyang sasakyan sa harap ng simpleng gusali kung saan sila nakatira ni Amanda pagkatapos ng isa na namang nakapapagod na araw sa trabaho. Kulay kahel ang langit sa paglubog ng araw, ngunit bahagya niya lamang napansin ang ganda sa kanyang paligid. Ang kanyang pagod ay bumabakat sa kanyang mga balikat at ang kanyang isipan ay puno ng mga numero, ulat at mga deadline. Isinasagad niya ang kanyang sarili para makuha ang matagal ng inaasam na promotion sa paniniwalang para ito sa ikabubuti nilang dalawa. Madalas sabihin ni Amanda na gusto na niyang iwan ang kanyang nakaka-stress na trabaho bilang administrative assistant at marahil ay magsimula na ng pamilya. Iyon ang pangarap na nagbuklod sa kanila mula pa noong araw na nagpasya silang magpakasal. Pagbukas pa lang niya ng pinto, sinalubong si Oliver ng amoy ng tinapay na niluluto sa oven. Nasa kusina si Amanda, nakapusod ang buhok at suot ang apron na ibinigay niya noong huling anibersaryo nila. "Hi mahal," bati nito. Hindi inaalis ang tingin sa oven, na para bang ang pagluluto ang kanyang therapy pagkatapos ng mahabang araw. Napangiti siya, pakiramdam na ang simpleng sandaling ito ay sapat na para maging sulit ang lahat ng sakripisyo. Gayunpaman, may kung anong bumabagabag sa kanya. Hindi lang ito pagod o bigat ng trabaho. Ito ay ang pakiramdam na nandoon siya, ngunit malayo ang isip. Nitong mga nakaraang buwan, mas marami pang oras ang ginugol ni Oliver sa opisina kaysa sa bahay. Ang kanilang mga usapan ni Amanda ay mabilis at direkta. At ang kanilang pagsasama ay parang pahinga na lang sa pagitan ng kani-kanilang mga responsibilidad sa halip na tunay na sandali ng pagiging malapit. Napansin niya, habang bagsak katawan siyang umuupo sa sopa, madalas na tinitingnan ni Amanda ang kanyang telepono, tumatawa sa mga mensaheng hindi naman niya tinatanong kung tungkol saan. "Ayos ka lang?" tanong ni Amanda habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Tumango siya, pilit na ngumiti. "Pagod lang." Iyon na ang naging karaniwan niyang sagot. Ngunit sa kaloob-looban niya, natatakot siyang binibigo niya ito nang hindi niya alam kung paano. Samantala, si Amanda ay tila may enerhiyang hindi masabayan ni Oliver. Madalas itong magkwento tungkol sa trabaho. Karamihan ay tungkol kay Ethan, isang bagong kasamahan na, ayon sa kanya, ay may matalas na pagpapatawa. Nakikinig lang si Oliver, sinusubukang ituon ang pansin sa hapunan o sa susunod na araw ng trabaho. Nais niyang maniwala na ang kanyang dedikasyon sa opisina ang pupuno sa mga puwang sa kanilang relasyon, ngunit alam ng isang bahagi niya na may kailangang magbago. Isang gabi, habang naghuhugas ng pinggan, napansin niyang nakangiti na naman si Amanda sa kanyang telepono. "Sino yan?" tanong niya, sinubukang maging kaswal. Tumawa lang si Amanda. "Group chat sa trabaho. Pinaplano yung year-end party." May ibinulong si Oliver bilang sagot, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng bigat sa dibdib. Baka paranoia lang. Tutal, si Amanda ay karismatiko at laging nakakakuha ng atensyon. Alam niya iyon mula pa noong una silang magkita. Ngunit ang trabaho ni Oliver ay higit pa sa isang libangan. Ito ay kumakatawan sa kanyang pangako. Naniniwala siyang sa pagkuha ng promosyon, may bibigay niya kay Amanda ang seguridad na laging nitong gusto. Hindi na nito kailangang harapin ang stress sa trabaho, mga nakakainis na kasamahan, o overtime. Iniisip niya ang sandaling gugulatin niya ito sa balita, ang ngiti nito kapag nalaman na maaari na nitong iwan ang lahat para simulan ang bagong kabanata na kanilang pinapangarap. Mas malaking bahay, isang kuna sa kabilang kwarto, marahil isang asong tumatakbo sa bakuran. Ngunit habang nagsusumikap si Oliver para sa hinaharap na iyon, hindi niya namalayang lumalayo na pala siya sa kasalukuyan. Ang mga simpleng sandali tulad ng hapunan o pag-uusap tungkol sa kanilang araw ay wala ng parehong init. Tila mas malayo si Amanda. Ngunit ipinagpalagay niyang dahil lang iyon sa sarili nitong trabaho. Para sa kanya,
Maliit na halaga lang iyon na kailangang bayaran. Mas pinili ni Oliver na maniwala na sa huli, magiging sulit ang lahat. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Amanda para matulog, pinagmasdan niya ito ng ilang segundo. Mukha itong kalmado, ngunit may distansya sa mga mata nito na hindi niya maintindihan. Naisip niya kung masaya ba ito tulad ng inaakala niya. "Good night," sabi nito, sabay patay ng ilaw sa tabi ng kama. Sandaling natahimik si Oliver bago sumagot. "Good night," bulong niya, mabigat pa rin ang puso. Kahit hindi niya matukoy kung bakit, may kung ano sa katahimikan na labis na bumabagabag sa kanya. Dumating ang year-end party, at si Oliver ay nakatayo sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang kurbata na may bahagyang buntong hininga. Hindi siya mahilig sa mga social event, lalo na kung kasama ang mga taong halos hindi niya kilala. Ngunit sa sobrang pamimilit ni Amanda, ay pumayag na rin siya. "Magsasaya tayo," sabi nito, nakangiti habang nag-aayos sa silid. Alam ni Oliver na sa kabila ng kanyang pag-aatubili, ang maliliit na kompromisong tulad nito ay bahagi ng isang malusog na pagsasama. Nais din niyang maging mas present sa buhay ni Amanda, isang bagay na nararamdaman niyang napabayaan na niya. Pagdating nila sa venue, agad na humanga si Oliver sa masiglang paligid. Mga kumukutitap na ilaw, malakas na tugtugin, mga waiter na nag-iikot na may dalang champagne at isang live band. Si Amanda ay nagniningning. Suot niya ang isang eleganteng pulang damit na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa enerhiyang matagal nang hindi nakikita ni Oliver. Hindi niya maiwasang mapangiti nang makita itong masaya. Ngunit kasabay nito, may kung anong bumabagabag sa kanya, isang pakiramdam na hindi niya mapangalanan. Ngunit kumakapit sa kanya na parang pabigat sa dibdib. Agad na sinalubong si Amanda ng mga katrabaho at ipinakilala si Oliver sa kaswal na tono. "Ito ang asawa ko," masayang sabi nito habang si Oliver ay magalang na tumatango at nakikipagkamay. Ang mga usapan ay puno ng tawanan at pagbati, ngunit si Oliver na mas reserbado ay nanatiling tahimik. Napansin niyang ilang beses, ang tingin ni Amanda ay tila may hinahanap. "May hinahanap ka?" tanong niya. Ngunit umiling lang ito na may ngiti. "Wala, tinitingnan ko lang kung sino pa ang dumating." Maya-maya, ipinakilala ni Amanda sa kanya si Ethan. Naalala ni Oliver ang pangalan. Siya yung nakakatawang kasamahan na paminsan-minsan nitong nababanggit. Si Ethan ay karismatiko, may madaling ngiti at relax na kilos na tila nakakaakit sa lahat. "Aba, isinama mo na pala sa wakas ang mister mo." Biro ni Ethan, inilahad ang kamay. "Akala namin isa ka ng alamat." Magalang na tumawa si Oliver, ngunit may kung anong hindi tama sa pakiramdam niya kay Ethan. Marahil ay kung gaano ito kaswal makipag-usap kay Amanda, o kung paano ito tumitig sa kanya ng mas matagal kaysa sa gusto ni Oliver. Ngunit nagpasya siyang huwag na lang itong isipin. Ayaw niyang sirain ang gabi sa mga walang basehang alalahanin. Habang nagpapatuloy ang party, tila lalong nagiging malapit sina Amanda at Ethan. Nagbabahagi sila ng mga birong hindi alam ni Oliver, nagtatawanan sa mga kwentong hindi pamilyar sa kanya at kung minsan, tila nasa sarili nilang mundo. Sinubukan ni Oliver na libangin ang sarili sa pakikipag-usap sa ibang mga bisita, ngunit ang kanyang atensyon ay laging bumabalik kay Amanda. Napansin niya kung paano ito bahagyang yumuyuko kapag kausap si Ethan, kung paano nito hinahawakan ang braso nito habang tumatawa, at kung paano tila nagtatagal ang kanilang mga titigan. Hindi nagtagal, nagpaalam si Amanda na pupunta sa banyo. Tumango lang si Oliver, sinubukang huwag magpahalata ng kaba, ngunit nakaalerto siya. Lumipas ang mga minuto at hindi ito bumalik. Tapos may napagtanto siya. Wala rin si Ethan. Ang realisasyon ay tumama sa kanya na parang isang suntok at nagsimulang kumabog ang kanyang puso. Sinubukan niyang sabihin sa sarili na nagkataon lang,
ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na may mali. Habang naghihintay, sinubukan ni Oliver na itago ang kanyang pagkabalisa, ngunit hindi mapigilan ang kanyang mga mata na libutin ang buong lugar para hanapin si Amanda o si Ethan. Nang sa wakas ay bumalik ito, may nagbago sa kanya. Medyo magulo ang kanyang buhok. Namumula ang kanyang mga pisngi. Sinubukan niyang isisi ito sa alak o sa kasiglahan ng party. Ilang sandali pa, lumitaw din si Ethan na may karaniwang kaswal na ngiti. Napansin ni Oliver na iniiwasan nilang magkatinginan, na lalo lang nagpaigting sa kanyang kaba. Gusto niyang tanungin si Amanda kung ano ang nangyari, ngunit alam niyang hindi iyon ang tamang oras o lugar. Nagpatuloy ang party, ngunit para kay Oliver, ang lahat ay tila nabaluktot. Ang musika ay parang malayo. Ang tawanan ng lahat ay tila walang saysay. At ang ngiti ni Amanda, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay tila may itinatagong mga lihim na natatakot siyang tuklasin. Ang pakiramdam na pilit niyang binabaliwala ay naging totoo, at isang butil ng pagdududa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Nang gabing iyon, halos hindi maitago ni Oliver ang kanyang pagkabalisa. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Amanda na maliligo siya para mag-relax bago matulog. Tumango lang siya, nakatitig sa kanyang walang laman na plato habang nilalabanan ng mga iniisip sa kanyang isipan. Pinagmasdan ni Oliver ang bawat detalye, mga oras, mga dahilan, kung paano laging malapit kay Amanda ang kanyang telepono. Unti-unti siyang kinakain ng hinala at pakiramdam niya ay malapit na siyang matuklasan ng isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang tunog ng umaagos na tubig ang pumuno sa bahay habang nanatili si Oliver sa sala, nakatingin sa telepono ni Amanda na nasa mesa. Bihira nitong iwan iyon, na lalo lang nagpadagdag sa kanyang kaba. Sa loob ng maraming buwan, iniiwasan niyang pakialaman ang privacy nito kahit na kinakain na siya ng pagdududa. Naniniwala siyang ang respeto at tiwala ang mga haligi ng anumang relasyon. Ngunit ng gabing iyon, umabot na sa sukdulan ng kanyang tensyon. Nanginginig ang mga kamay na dinampot niya ang telepono. Nakalock ito, ngunit alam niya ang password. Isang mahalagang petsa para sa kanilang dalawa o kahit dati. Huminto sandali si Oliver, nakatitig sa screen na parabang nakikita siya nito. Nakaramdam siya ng parehong pagkakasala at pangangailangan, ngunit alam niyang hindi na niya maaaring balewalain ang kanyang kutob. Pagka-unlock, dumiretso siya sa mga mensahe. Sa pinakataas, isang pamilyar na pangalan ang nakakuha ng kanyang pansin. Ethan. Kumabog ang dibdib ni Oliver habang binubuksan ang usapan. Sinubukan niyang ihanda ang sarili sa kung ano ang maaari niyang makita, ngunit walang makapagpapagaan sa bigat ng mga mensaheng kanyang nabasa. Hindi na ako makapaghintay na makita ka bukas. Ang galing ng sandali natin sa party. Basa sa isang mensahe mula kay Ethan noong nakaraang umaga. Sumagot si Amanda. Ako rin. Delikado pero sulit. See you bukas after work. Pakiramdam ni Oliver ay gumuho ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagpatuloy siya sa pag-scroll, nakikita ang mga mensaheng napaka-intimo at lihim na nagpaduwal sa kanya. Si Amanda at Ethan ay linggo, marahil buwan, nang nagkikita ng palihim. Binanggit nila ang mga oras na sinabi niyang nagtatrabaho siya, mga hapunan sa mga liblib na lugar, at maging ang mga sandali sa apartment ni Ethan. Ibinalik niya ang telepono kung saan ito nakalagay, na parang hindi niya ito ginalaw, ngunit hindi na matiis ang sakit. Naupo siya roon ng matagal, sinusubukang iproseso ang kanyang natuklasan. Bawat alaala ni Amanda, ang kanyang mga ngiti, kanilang mga plano, ay nabahiran na ngayon ng panloloko. Ang tunog ng pagpatay ng shower ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Hindi nagtagal, lumabas si Amanda mula sa banyo,
Basa pa ang buhok, suot ang isang roba. Tila kalmado ito, walang kamalay-malay sa bagyong malapit ng sumalanta sa kanilang dalawa. "Ayos ka lang?" tanong nito. Napansin na mas tahimik si Oliver kaysa karaniwan. Umiling lang siya. "Oo, iniisip ko lang ang trabaho." Kahit gaano niya gustong harapin ito agad, nagpasya si Oliver na maghintay. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang kahinahunan kahit na durog na siya sa loob. Umakyat siya at humiga sa tabi nito, nakatitig sa kisame habang halos agad na nakatulog si Amanda. Ang agwat sa pagitan ng kanyang kalmado at ng kaguluhan sa loob niya ay halos hindi na niya makayanan. Kinabukasan, gumawa ng desisyon si Oliver. Hindi niya agad haharapin si Amanda. Gusto niya ng isang bagay na mas konkreto, isang bagay na hindi maikakaila na pipilit sa kanya na aminin ang lahat. Kaya't nakipag-ugnayan siya sa isang pribadong investigador. Nagbigay ng maikling paliwanag, ngunit idiniin na kailangan niya ng matibay na ebidensya. "Naiintindihan ko, sir," sabi ng investigador na si Richard, na may matatag na boses. "Kami na ang bahala." Habang naghihintay sa resulta, sinimulan ni Oliver na ayusin ang mga papeles para sa diborsyo at nanatili sa kanyang karaniwang gawain. Ngunit bawat kilos, bawat salita mula kay Amanda ay tila isang mapait na kabalintunaan. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay nakakasakal, ngunit alam niyang kailangan niyang tiisin ito ng kaunti pa para harapin ito sa tamang sandali. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Richard. Nasa kanya na ang kailangan ni Oliver. Mga larawan, mensahe at talaan ng kanilang mga pagkikita, lahat ay dokumentado. Nang makita ni Oliver ang ebidensya, naramdaman niyang may nabasag sa loob niya na hindi na kailanman maayos. Kinatakutan niya ito, inisip, at umasa pang ang mali siya. Ngunit ngayon, wala nang takas sa katotohanan. Tinitigan niya ang mga larawan na walang emosyon, habang ang puso niya ay pinupunit. Si Amanda at Ethan ay nakitang pumapasok sa isang motel at lumalabas makalipas ang ilang oras. Ipinakita sa mga larawan ang mga ngiti, haplos at mga tingin na matagal nang hindi natatanggap ni Oliver. Nang gabing iyon, umuwi siyang dala ang mga papeles ng diborsyo. Hindi na niya kailangan ng mga dahilan o paliwanag. Ang katotohanan ay nasa harap na niya at alam niyang walang makakapagbago sa ginawa nito. Nasa trabaho pa si Amanda at ginamit ni Oliver ang katahimikan para mag-isip. Pagdating nito, wala nang iwasan. Hindi niya alam kung ano mismo ang sasabihin niya, ngunit alam niyang tapos na ang lahat. Pag-uwi ni Amanda, nakaupo na si Oliver sa hapagkainan. Ang mga dokumento ng diborsyo ay nasa pagitan nila. Ang hangin ay tila mabigat. Nagulat ito nang makita siyang seryoso at hindi kumikibo. "Ayos ka lang?" tanong ni Amanda, isinasabit ang kanyang bag sa upuan. Ang boses niya ay kaswal, ngunit hindi agad sumagot si Oliver. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga mata, hinahayaan itong maramdaman ang bigat ng kanyang tingin. "Kailangan nating mag-usap," sabi niya. Ang tono ay napakatatag, kaya't natigilan si Amanda. Pinag-aralan siya nito ng ilang segundo, nararamdaman na mayroong napakalaking mali. "Tungkol saan?" tanong nito. Umupo sa tapat niya, isang pilit ng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi nag-aksaya ng oras si Oliver. Ipinadulas niya ang mga papeles ng diborsyo papunta rito, kasama ang mga larawan at mensahe na nakalap ng investigador. Kumunot ang noo ni Amanda, nalilito, hanggang sa bumagsak ang kanyang mga mata sa ebidensya. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagbago mula sa pagkagulat tungo sa takot, at pagkatapos ay sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa. "Oh, Oliver, hindi yan tulad ng iniisip mo," simula niya. Nauutal, ngunit itinaas ni Oliver ang kanyang kamay para pigilan siya. "Ayoko ng mga dahilan, Amanda. Ayoko ng mga paliwanag. Alam ko na ang lahat,"
sabi niya, mahinahon ang boses, ngunit puno ng pigil na emosyon. Nagtiwala ako sa iyo. Inilaan ko ang buong buhay ko sa pagsasamang ito, at ganito mo ako babayaran? Nanatiling tahimik si Amanda. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit sa pagitan ng pagkabigla at kahihiyan. Alam niyang wala nang maitatanggi. Ang ebidensya ay hindi maikakaila. Ako, nagkamali ako. Sa wakas ay inamin niya, nanginginig ang boses. Isang sandali lang ng kahinaan. Hindi ko kailanman gustong saktan ka. Mapait na tumawa si Oliver, walang kagalakan. Isang sandali ng kahinaan? Itinuro niya ang mga larawan. Hindi ito isang sandali lang ng kahinaan, Amanda. Ito ay isang pagpiling ginawa mo ng paulit-ulit. Sinubukang ipagtanggol ni Amanda ang sarili, ngunit wala nang bigat ang kanyang mga salita. Hindi interesado si Oliver sa kung ano pa ang sasabihin niya. Buo na ang kanyang desisyon. Tumayo siya, matatag ang tindig, ngunit bakas ang sakit sa bawat galaw. Gusto kong pirmahan mo ang mga papeles na ito. Gusto kong matapos na ito ngayon. Wala na akong ibang sasabihin. Sinubukan nitong tumutol na manawagan sa mga damdaming dating nagbubuklod sa kanila, ngunit nanatiling matatag si Oliver. Alam niyang ang pagbibigay ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanyang respeto sa sarili at hindi niya iyon gagawin. Pinirmahan ni Amanda ang mga papeles ng gabing iyon, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang panulat. Nang matapos siya, kinuha ni Oliver ang mga dokumento, tinignan siya sa huling pagkakataon at sinabing, "Ginawa mo ang iyong pagpili. Ngayon, gagawin ko ang sa akin." Nang umalis si Amanda na may dalang isang maleta ng damit, naramdaman ni Oliver ang pinaghalong ginhawa at sakit. Ang bahay ay tila kakaibang walang laman, ngunit alam niyang kailangan niya ang espasyong iyon para muling buuin ang sarili. Gayunpaman, hindi niya maalis ang pakiramdam ng kawalang katarungan. May nawala sa kanyang mahalaga at si Amanda at Ethan ay tila makakatakas ng walang anumang kahihinatnan. Hindi lang ang pagtatapos ng kanilang pagsasama ang sumira sa kanya, kundi pati na rin ang katotohanang ang mga nagtaksil sa kanya ay maaaring magpatuloy sa kanilang buhay na parabang walang nangyari. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magplano si Oliver. Hindi niya iniisip na saktan ang sino man ng pisikal. Hindi siya ganoon. Ngunit gusto niyang harapin ni Ethan ang kahit kaunting resulta ng kanyang mga ginawa. Naalala niya ang isang bagay na sinabi ni Richard sa kanya. Kilala si Ethan sa trabaho, ngunit malayo sa malinis ang kanyang reputasyon. Siya ang tipo na nagmamanipula ng mga sitwasyon para sa sariling kapakinabangan, at ang relasyon ni Amanda sa kanya ay hindi ang unang alingaw-ngaw ng pagtataksil. Nagpasya si Oliver na kumilos. Gamit ang ebidensyang nakalap ni Richard, ipinadala niya ng hindi nagpapakilala ang mga larawan at mensahe sa HR department ni Ethan, kasama ang isang maikling sulat na nagpapaliwanag kung paano naaapektuhan ng pag-uugali ni Ethan ang professional at moral na kapaligiran ng kumpanya. Hindi niya binanggit si Amanda, iniwan ito sa labas ng usapan, ngunit tiniyak niyang mananatili ang pangalan ni Ethan sa mga panloob na talakayan ng kumpanya. Mabilis ang naging tugon. Ipinatawag si Ethan para sa isang pulong at kumalat ang balita sa mga katrabaho. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit masyadong matibay ang ebidensya para balewalain. Nagpasya ang kumpanya na tanggalin siya sa trabaho dahil sa pag-uugaling hindi naaayon sa kanilang mga prinsipyo. Nang mabalitaan ni Oliver ang nangyari, nakaramdam siya ng kasiyahan at ginhawa. Hindi ito paghihiganti sa pinakamalupit na kahulugan, kundi isang paraan upang maibalik ang kahit kaunting balanse. Sinamantala ni Ethan ang tiwala ng iba, at ngayon ay hinaharap niya ang resulta ng kanyang mga aksyon. Si Oliver, gayunpaman, ay tumangging hayaang tukuyin siya ng resulta na iyon. Alam niyang may mahabang daan pa sa unahan, isang daan na nangangailangan ng tapang, pasensya, at muling pagbangon. Ngunit kahit papaano,
Naramdaman niyang nabawi niya ang isang piraso ng kanyang dignidad, isang bagay na hindi na kailanman makukuha sa kanya ng sinuman. Kinabukasan, iba ang pakiramdam. Ang sikat ng araw ay pumasok sa tahanan ni Oliver, nagbibigay liwanag sa mga bakanting espasyo sa kanyang paligid. Sa kabila ng lahat ng nangyari, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman: kapayapaan. Hindi sa nawala na ang sakit. Nandoon pa rin ito, umaalingaw-ngaw sa kanyang dibdib, ngunit alam niyang, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hawak na niya ang kontrol sa sarili niyang buhay. Wala na si Amanda, at kasama niyang nawala ang bigat ng kawalan ng tiwala at panloloko. Ang bahay, na dating tila salamin ng kanilang pagsasama, ngayon ay isang tanda ng isang bagong simula. Gayunpaman, mahirap ang mga sumunod na araw. Hinarap ni Oliver ang kanyang kalungkutan nang walang anumang libangan o dahilan. Wala na siyang nakakapagod na oras ng trabaho para bigyang katwiran ng kanyang emosyonal na distansya o mga tahimik na pag-aaway nila ni Amanda para punan ang katahimikan. Siya na lang, mag-isa kasama ang kanyang pinakasariwang mga emosyon. Sa gabi, madalas siyang umupo sa sopa na may isang tasa ng kape, hinahayaan ang katahimikang dati niyang kinatatakutan na maging isang bagay na nagbibigay ng kapanatagan. Isang araw, habang naglalakad siya sa isang parke, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagtitipon sa ilalim ng isang malaking tolda. May mga masasayang boses at tawanan at isang enerhiya na salungat sa katahimikan sa loob niya. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya at napagtantong isa itong volunteer initiative. Isang grupo ang namimigay ng pagkain at damit sa mga taong nangangailangan. Tumayo si Oliver doon sandali, pinapanood kung paano ito gumagana. Tila simple lang, ngunit bawat kilos ay may malalim na pagkatao. Isang matandang lalaki na tila nangangasiwa ang nakapansin kay Oliver at inanyayahan siyang pumasok. "Lagi kaming nangangailangan ng tulong," sabi ng lalaki na may magiliw ng ngiti. Nag-alinlangan si Oliver ng ilang segundo, ngunit sa huli ay pumayag. Ginugol niya ang hapon sa pamimigay ng pagkain at pakikipag-usap sa mga taong lumalapit para humingi ng tulong. Bawat kwentong narinig niya ay nagbukas ng bagong bintana sa ibang buhay, mga kwento ng katatagan, pagkawala at pakikibaka para magpatuloy. Kahit na naroon siya para tumulong, pakiramdam niya ay siya ang tinutulungan. Sa pagtatapos ng araw, pinasalamatan siya ng coordinator at hinikayat na bumalik kahit kailan niya gusto. Nang gabing iyon, may natuklasan si Oliver na mahalaga. May higit pa sa buhay kaysa sa mga sugat na ating dinadala. Ang sakit ay totoo, ngunit hindi ito kailangang manatili magpakailanman. Nagpasya siya na sa halip na hayaang lamunin siya ng sama ng loob, ibubuhos niya ang kanyang enerhiya sa pagbuo ng isang bagay na bago at makabuluhan. Ilang linggo lang ang lumipas, naging regular na ang pagbo-volunteer ni Oliver sa grupo. Tumulong siya sa pag-aayos ng mga donasyon, nakipagkwentuhan sa mga taong nangangailangan, at nagsimula pa ngang mamuno sa ilang mga proyekto. Sa isa sa mga kaganapan, nakilala niya si Clara, isang guro na naglalaan din ng kanyang oras sa pagboboluntaryo. Mabait si Clara, may payapang ngiti at isang diretsahang pag-uugali na pumukaw sa atensyon ni Oliver. Nagsimula silang mag-usap at hindi nagtagal, ang kanilang mga kwentuhan ay nauwi na sa mga pagkikita sa labas ng kanilang gawain. Malayong malayo ang ugali ni Clara kay Amanda at iyon ang labis na pinahalagahan ni Oliver. Siya ay tapat, totoo sa sarili, at may mga paniniwalang katulad ng matagal na niyang hinahanap sa isang makakasama. Unti-unting umusbong ang kanilang relasyon. Walang pagmamadali, ngunit may koneksyong tunay na tunay. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Oliver na tunay niyang binubuo muli ang kanyang pagkatao, hindi lang basta sinusubukang mabuhay. Sa kabila ng mga peklat na iniwan ng nakaraan, napagtanto niyang hindi nito binibigyan ng kahulugan kung sino siya.
Ang mga ito'y paalala ng isang masakit na paglalakbay, ngunit paalala rin ng paglago at mga natutunan. Alam ni Oliver na hindi niya kailanman malilimutan ang nangyari, ngunit hindi ibig sabihin na kailangan niya itong pasanin habang buhay. Pinili niyang ituon ang kanyang pananaw sa mga bagong pagkakataong ibinibigay sa kanya ng buhay. Makalipas ang ilang buwan, habang naglalakad sa parke kasama si Clara, naalala niya ang isang linyang narinig niya mula sa isang taong kanyang tinulungan. Maaaring wasakin ka ng buhay, pero binibigyan ka rin nito ng mga kasangkapan para makabangon kung pipiliin mo lang gamitin ang mga ito. Napangiti si Oliver dahil naramdaman niya kung gaano katotoo ang mga salitang iyon para sa kanya. Natuklasan niya hindi lang ang isang bagong dahilan para magpatuloy, kundi isang bagong bersyon din ng kanyang sarili. Isang bersyon na mas matatag, mas mulat, at higit sa lahat, payapa ang kalooban. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil o kawalan. Ito ay tungkol sa pagbangon, sa paghahanap ng kahulugan sa gitna ng pagsubok, at sa pag-unawa na kahit sa pinakamalalim na sakit, laging may landas para magsimulang muli. At ang landas na iyon, gaano man ito tila nakakatakot sa simula, ay maaaring maghatid sa atin sa isang lugar na higit pa sa ating kayang isipin. Salamat sa iyong panonood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notifications para hindi ka mahuli sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli.